So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Aaron Steven R. Aquino and again, welcome po ulit sa ating 365 Daily Devotions with Pastor Russell Ocampo. So, now ngayong umaga po is nakaka-excite dahil meron na naman po tayong bagong weekly series na ating tatalakayin for the whole week. And I hope na sa pagsisimula ng ating bagong talakayan ay marami tayong makuwang lessons na ating magagamit or may apply sa ating buhay. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng gabay na nanggagaling syempre sa ating Panginoon Diyos. Kaya humanda po tayong tanggapin ng salita ng Diyos ngayong araw. So yung title po ng series natin ngayong linggo is may pamagat na Understanding the Church. So dito is aalamin natin kung ano ba talaga yung purpose ng church. So bakit siya nilikha ng ating Diyos and papaano ito makakatulong sa atin upang mas lalo pang tumatag syempre ang ating pananampalataya sa Diyos. And ang topic natin for today is the church is God's family. Now sabi po dito sa Genesis chapter 1 verse 26, Then God said, Let us make mankind in our own image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Or sa Tagalog naman po, pagkatapos sinabi ng Diyos, Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. And para naman po sa ating katuruan ngayong araw first is, the church was in the very heart of God before the foundation of the world. So yung church po, which is tayong mga tao na naglilingkod sa Panginoon, is nasa puso na pala ng ating Diyos. Tayo po ang mga tao ay nasa puso na ng ating Diyos bago pa man likhain ng lahat, bago pa man likhain yung sanlibutan. So nilikha po ni God yung mundo na ginagalawan natin ngayon upang syempre meron tayong matirhan at the same time meron tayong kumbaga ayun nga, lugar na tutuluyan. Kasi kung iisipin natin, hindi naman talaga kailangan ng Diyos tayong mga tao at the same time hindi rin niya kailangan ng mundo kasi nga Diyos siya. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at kumbaga yung kanyang grace sa atin, so dahil doon lumikha siya ng mundo na kung saan doon tayo maninirahan. And pangalawa naman po sa ating katuruan is the church was created in the image of God, intended to fill the whole world. So yung church po na tinutukoy dito again is tayo po mga tao na nananampalataya sa Diyos. So the church was created in the image of God, intended to fill the whole world. So nilikha po tayo ng Diyos upang syempre nilikha siya ng mundo. Syempre kailangan po ng kumbaga kailangan ng parang magiging tao doon mismo sa mundo upang kumbaga para may gumamit syempre ng mga nilikha niya. And bilang isang tao na nilikha ng Diyos, tungkulin natin na kumbaga i-fulfill yung kanyang mga plano. Kumbaga bilang tao, tungkulin natin na syempre unang dito yung magparami and ipalaganap yung salita ng Diyos. At the same time, gamitin ng tama yung mga nilikha at ipinagkaloob sa atin ng Diyos. And pangatlo naman po sa ating katuruan is the church is called to rule over all of creation under God. So nilikha po tayo ng Diyos upang kumbaga rule over, kumbaga para pamunuan lahat ng kanyang mga nilikha. So
dapat po kumbaga tayo yung superior sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kasi nga, kumbaga nilikha muna ni God lahat ng bagay, and then lastly, tsaka niya tayo nilikha. Kasi tayo yung kumbaga pinakamahalagang creation ni God. At the same time, tayo rin yung pinakamatalino dahil may kakayahan tayo mag-isip kumpara sa mga ibang nilikha ni God. So, dapat bilang kumbaga superior creation of God, tayo dapat yung mamamahala doon sa kanyang mga nilikha. So, ang pangit naman isipin na halimbawa na lang is kumbaga ang namumuno sa ating buhay kumbaga is kapangyarihan or pera. So, ang pangit naman po nun. Mas maganda po na tayo yung naghahari sa pera. Kumbaga, nalalagpasan natin yun. Pati na rin sa mga kapangyarihan. Pati na rin sa mga bagay na meron tayo. So, hindi po dapat tayo nagpapasakop sa mga ganong bagay. And para naman po sa ating application ngayong araw po is value your relationship with God above all else. So, pahalagahan po natin yung kumbaga yung relationship natin sa ating Diyos dahil alam naman natin na kaya tayo nakaabot sa presensya ng ating Diyos ay dahil sinakripisyo ni Jesus Christ yung kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo kung saan nagpapako siya doon upang tubusin ang ating mga kasalanan. At the same time, para makita tayo ni God na bilang isang malinis na tao. So, i-appreciate po natin yung ganong bagay. Appreciate po natin yung ginawa ni Jesus. And, pahalagahan po natin yung relationship natin sa ating Diyos Ama. And pangalawa naman po sa ating application yung araw is live out the image of God restored in Christ. So, dahil nga nahulog tayo sa kasalanan na yung unang nilikha ng Diyos, which is nga si Eva at Adan, so nag-fail sila as a human kung paano ba dapat mamuhay ang nilikha ng Diyos. So kaya dumating si Christ upang ipakita sa atin kung paano dapat mamuhay ang isang nilikha. So with that, kumbaga si Christ dapat yung maging model ng ating buhay at mamuhay tayo ng kagaya or kaugali niya. And lastly po sa ating application ngayong araw is rule and take dominion over creation. So, ito na nga po yung sinasabi ko kanina na pamunuan natin yung lahat ng nilikha ng ating Diyos. Kumbaga, gamitin natin ang tama. At the same time, huwag natin i-take advantage yung mga nilikha niya. So, ito na yung sinabi ko kanina na huwag tayong magpapaalipin sa pera, kapangyarihan, bagkos tayo dapat yung kumbaga manaig sa mga bagay na ito.